Magandang araw. Ako po si Mark Lester Niragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong November 24. Ano ang kahulugan ng Zeal of the Lord? Zeal na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Sabi po ay, "For unto us a child is born, unto us is son given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there shall be no end. The zeal of the Lord of hosts will perform this." Ngayon, pag sinabing zeal of the Lord, hindi lang ito simpleng passion o excitement. Ang zeal dito ay yung burning, holy intensity ng Diyos na sobrang tindi ng pagkilos niya para tuparin ang kanyang plano, ang kanyang pangako at ang kanyang glory. Hindi siya passive. Hindi siya nanonood lang, kumikilos ng may banal na determinasyon. Sa concept natin ngayon, ang zeal of the Lord ay yung unstoppable force behind everything God does. Kung bakit siya nagre-redeem, bakit siya nagre-restore, at kung bakit siya nagtatagumpay laban sa kadiliman. Ito yung assurance na ang mga plano niya ay para sa kaharian ni Kristo, ay tiyak na mangyayari. First teaching is, it is God's passionate desire to redeem the world. Ibig sabihin, kaya may cross, kaya may salvation, kaya may forgiveness, hindi lang dahil napilitan ng Diyos, kundi dahil may zeal siya, may burning passion siya na iligtas tayo. Hindi siya nagbago ng isip mula pa dati. Gusto niya nang marilim tayo at hanggang ngayon, gumagalaw pa rin siya sa buhay natin para ibalik tayo sa Kanya. Pangalawa, it is God's resolve to reign through the Messiah. Sa Isaiah chapter 9, klarong-klaro, ang pamamahala ay pupunta sa balikat ni Jesus. At sabi doon, the zeal of the Lord will perform this. Ibig sabihin, kahit anong opposition, kahit anong darkness, kahit anong sitwasyon sa mundo, hindi mapipigilan ang plano ng Diyos para kay Kristo na maghari. Yung reign niya ay hindi parang political promise na pwedeng mabigo. Ito yung divine promise na guaranteed dahil mismong zeal ng Diyos ang nagpapatupad nito. Ang last, it is God's deepest desire to glorify Himself. Hindi selfishness ang glory ng Diyos. Ito yung reality na siya ang pinakamabuti, pinakadakila at pinaka-worthy. At dahil siya ang ultimate good, ang pag-glorify niya sa sarili niya ay para rin sa kabutihan natin. Kaya niya ginagawa ang lahat. Pati na pagligtas sa atin ay para may pakita kung sino siya, mighty, faithful, merciful, and sovereign. We love you po.